Hello mga backyard farmers, no, nagbabalik na naman tayo para sa panibagong vlog. And nandito na naman tayo sa ating alagaan dito lang sa likod bahay natin, no, dito sa Dave Backyard Farm. Yan. So, uh, noon sa previous vlog natin, inintroduce ko lang sa inyo yung mga alaga natin ngayon, no. So, yun nga, mga alaga natin na native, mga upgraded, meron din tayong mga asil and pabo, pero paulit-ulit lang naman. Ah, pero kung mapapansin nyo ngayon, gabi na, almost paggabi na and padilim na. The reason behind that is meron tayong isang bagay na gagawin ngayon, which is related naman sa mga naglilimlim nating mga manok, which is yung mag-check tayo ng mga itlog nila kung fertile ba o hindi, no? So magka-candling tayo ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-candling para ma-segregate natin yung mga fertile na itlog and mga unfertile, no? So yung mga nabuo ba, yung mga may laman ba sa loob, no? So sa totoo lang, yung isa-candling natin ngayon is andito na. Yan. Hindi hindi ko siya na bantayan talaga nung mga early part niya. So ito is latter part na siya, mga around mahigit 14 days na kung hindi ako nagkakamali, and hindi ko kasi nabantayan. So mamaya titignan natin kung may buo ba o ano. Pero kung magka-candling kayo mga ka-farmer, mga backyard farmers, no, dapat is around 7 to 10 days para sure kayo na may buo na, kasi kung hado pa namang maaga, baka may possibility kasi na hindi rin mabuo yung kinakandle nyo, no? So wala ding magiging silbi. So, kakandle na tayo and gumagamit lang tayo ng isang flashlight or phone para ilawan sila, kasi kapag ginamit natin to yung phone natin na pang ilaw is medyo mahirapan tayo i-check yung fertility, kung fertile na ba yung manok, kasi mas advisable na madilim, no, para ma-check natin na maayos. So dito rin yung mga ibang alaga natin. Ayan. Ito yung unang check natin kanina. Napansin nyo, meron ng buo dito. Yan, no. And merong mga maliliit na veins around dito. So kagaya nga na sabi ko, late na late na late na rin tayo nakapag candle. So mahirapan talaga tayo i-check, pero ito nga, kagaya nito mga ka-backyard farmers, no? Yan, may mga veins dito. So ibig sabihin nito positive, may fertile to, may laman to. Check pa natin yung mga ibang itlog mga ka-backyard farmers. Nagpausok na rin tayo kasi daming lamok. So ito, ayan, meron ding mga buo dito. Ayan, meron ding mga veins mga ka-backyard farmers, no. So dito siya. Yan. Tsaka gumagalaw, kung makapansin nyo banda dito. Yan. Yan, may gumagalaw dito na shadow. Ibig sabihin, fertile dyan, no? So meron tayong dalawang fertile na sure. Ganon din to mga ka-backyard farmers. Yan. Ito. May veins din. Yan. So itong mga ka-backyard farmers, around 14 days na siguro, and malapit na siya mapisa, no? So yun, backyard farmers, no? Ka-backyard farmers, tatlo na. Hindi lang makita na mabuti sa video, pero nakakita ko siya mabuti dito. May mga veins din dito. Yan. Apat, lima na pala, lima.
Ito, check natin ulit. Ayun, meron din pala to. Yung nauna natin chinek kanina na akala natin wala. Meron dito. Yung nakakita ako. Ayan, dito banda siya. Hindi lang maaninagan sa video, pero ayan. So, hopefully may makita tayong mga ano, mamaya pa. Ito din mga ka-backyard farmers, ayan. May veins din siyang gumagalaw, so fertile din siya. Ay, sorry, hindi pala veins. Buo na pala siyang sisiw talaga. Pero may mga, mapansin nyo, dito banda dito. Yan. Dito banda. May veins na. Yan. So, ano na to? Yan, 7 out of 7 na. 7 out of 7 mga ka-backyard farmers, no? So, fertile lahat yung pitong nauna. And, ito, itim lahat mga ka-backyard farmers eh. Pero yan, check lang muna natin. Meron naman, hindi ko lang ma-sure mga ka-backyard farmers, no? Yan. Sa pagkakanding mga ka-backyard farmers, kapag ganitong late na, medyo mahirap na talagang i-check. So suggested na mga 10 days, mga ganun ka nagka-candle. Ay, 7 days to 10 days, ayan, medyo madali pa siyang i-check, no? So, hindi mo natin to ipipilit, no? Check muna natin to. Ito mga ka-backyard farmers. Ay! Sayang. So, may casualty tayo, nabitawan ko. Sayang. Ay, sorry po. Sayang yung itlog mga ka-backyard farmers. Nagkaroon tayo ng casualty dahil sa nabitawan ko. Sayang yung itlog. Ito din. Positive to meron. Okay. So, halos lahat naman meron. Pati ito, meron. May mga shadow siya. Ayan, mga ganyan. Gumagalaw-galaw siya. May veins din siya mga ka-backyard farmers. So, okay tayo dito. 2, 4, 6, 8, 9. So, 9. Meron pang tatlong natitira. So, ilang itlog ba lahat ang nililimliman mo? Mga ka-backyard farmers, 15 pala lahat yung nililimliman nung puti nating inahin. Yan, okay din to. Ito din mga ka-backyard farmers, napapansin ninyo dito meron siyang veins. May mga nabubuo na siyang shape dito. So buhay ito. Gumagalaw din mga ka-backyard farmers. So yan. Pati rin to mga ka-backyard farmers. So okay tayo dito. Yan. Meron lang tayong yan, so far 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 yung assume natin na fertile egg dito sa unang inahin natin. Yan, napakita ko sa inyo. Ayan, dito sa puti na to 14 yung assume natin. 15 sana, kaso nabitawan ko yung isa, sayang, pero okay na yan. 14. Ito, may nakita kasi tayong unfertile, no? So gusto kong ipakita sa inyo. Yan. 14 days na siya, pero kung mapapansin nyo, bright pa rin yung kulay, maliwanag pa rin siya. Yan. And walang mga ugat-ugat. Kasi normally, kapag 3 days na yan, nililimliman, 4 days, 5 days,
visible na yung mga red na veins dyan. May ano na yan, may mga ugat na. Kumbaga buhay na yung itlog. Ito, wala. No? So, sa pangalawang hen na to, wala pa rin. So, papakita ko naman sa inyo itong isang itlog na hawak ko. Yan. Dito naman is super dark na siya kasi nga 14 days or mahigit. And yun, visible dito na mahirap na siyang pansinin kasi late na nga. Pero kagaya siya ng mga naunang kinandle na itlog natin, visible na siya sa akin na may buhay na yung itlog. So meron tayong isang negative, tatanggalin na natin yon dito sa pangalawang naglilimlim. Yan. And tutuloy na natin yung pagkakandle. Kung mga kabakid farmers, sa kanya nakakuha tayo ng 13 na itlog and isa doon yung unfertile, so 12 yung fertile. Yung nauna 14, 15 supposedly, pero yan, magkatabi sila. Supposedly 15 pero nabasag yung isa. And ito 12 naman. Unfertile naman yung isa, so 13 in total. So yun, meron tayong 12 and 14, 26. So yun mga bucket farmer, nagpapausok din tayo dito kasi maraming lamok. So check lang natin yung mga itlog. By the way mga bucket farmers, ang pabo naman kapag nangingitlog sila, no? Pakita natin dito yung alaga natin. Ang pabo naman kapag nangingitlog sila or naglilimlim is maabot ng 28 to 30 days, 31. Yan. Ang manok naman is 18 to 21 days, no? So yun ang span nila ng paglilimlim. So check natin yung mga itlog kung fertile pa. Yan. Dito. Yun na sinasabi ko mga kabakid farmers, itong mga itlog na to is may X na marka dito. Yan, ibig sabihin dati pa tong mga to, una pang na ano to, pero papansin nyo hindi siya fertile mga kabakid farmers, wala siyang veins. And siguro mahigit 1 linggo nang nililimliman to, pero yan, very light yung kulay. Yan, so meron tayong isang negative, so kunin na natin to, uulamin na natin mga kabakid farmers. And ito na sinasabi ko, wait lang, itlog pala ng native to. Yan, ito naman tayo. Yan, ito naman yung sinasabi ko. Yan, mga kabakid farmers, hindi na naman siya visible sa video, pero yan. Yan, dito banda dito. Yan, meron na siyang veins. And may shape na siya na gumagalaw na rin sa loob, ibig sabihin buhay to. So meron na tayong isa. Ayan, pangalawa, kita na agad eh. Oo, ayan pala, tama kita sa video. Ayan. Ayan. Ayan, mahigit ano na to, 12 days I think. Konting panahon na lang aantayan. So ayan, ang part na to, ayan, gumagalaw siya, piso yun buhay. Ayan. 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 3. See? Yan. Walang, hindi fertile yan. Tanggalin na natin to. Ito naman mga kabakid farmers, fertile siya, pero mas late kung mapapansin nyo. Ayan. Dark na siya. Darker than the usual na unfertile. And may veins. So, possible na nalipat yung isang itlog dito. So, kukunin natin to, ililipat natin dun sa isa, no? Yan, siguro mga kabakid farmers, mga 2 days na to. 2 days. I'm sorry, mga ano na siguro yan, 4 or 5 days. Kasi manipis pa yung line eh. Ito naman is isa to sa mga deformed na sinasabi kong itlog. Hindi siya ganun kaano, pero may buhay na eh. So, sayang naman. Supposedly, dapat sabi ko kukunin kasi feeling ko unfertile siya, pero dito may buhay na eh, na gumagalaw na rin.
Sige, ilagay na lang natin. Hindi rin naman siya ganong kaliit. All in all, meron siyang nililimlimang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 7, 9, 12 na itlog ng pabo. Tapos meron siyang inilimliman na 4 na itlog ng manok. So, yun natin. Ito din, buhay na. Okay na to. May veins. So this one. Ayun, backyard, mga ka-backyard farmers. Ito, fertile siya kaso may crack na. Ayan, may crack siya dito. Kahit na, pag mga ganitong scenario naman, kahit na gustuhin natin siyang palimliman, or kapag may na-experience kayong ganito, no? Kahit na gustuhin siyang palimliman, hindi na siya magtutuloy kasi may crack na. Masisira lang din yung itlog and possibly maapektuhan pa yung mga ibang eggs nyo. So, ayan. Huwag nyo na lang ituloy if ever. Ayan, so negative na to. So, ito goods. Ito pa yung last one egg ng turkey. Okay to. Ayan. So, meron tayong fertile egg na 3, 5, 8. 8 fertile egg. 9 yung isa na late. And tingin ko dun sa isang pabo yon, no? Sa isang pabo yon. 8. And consider na natin tong 4 na itlog ng manok. Ito. Yan. Hindi siya fertile. Ito, kukunin natin siya. Ito rin. Hindi rin siya fertile. Pati ay, ito nahirapan ako mga ka-backyard farmers, no? Dark siya sa loob. May dark spot siya sa loob pero hindi, wala siyang ugat. Feeling ko hindi siya fertile. Hindi. Ito lang, nag-iisa lang fertile na itlog ng ano niya. Sige, kunin na natin to. Tingin ko ito sasabay ko na dun sa cobra kasi tingin ko ito yung mga kasabayan niya. Sa cobra chicken natin na naglilimlim. Papakita rin natin sa ano yan, na ika-candle natin. So dito sa pabo, dito sa unang pabo meron tayong ito mga ka-backyard farmers. Yan. Ito ba? Yan. 2, 4, 6, 8. 8 yung itlog niya na fertile. So ibabalik na natin. Andito na tayo sa may huling manok natin. Or hindi pala, meron pa palang isa. Yan, meron pang isa doon na native din, naglilimlim malapit sa bahay. Pero yung sa pabo naman kanina, yung napansin natin na sabi ko is late. Napansin ko na merong marka ng X yung isang itlog. Yung sinasabi kong late nga na na-hatch. And kapag may marka kasi ng X dito is ibig sabihin mga naunang nilimliman yon. Ibig sabihin hindi nagtuloy yung pag fertility nung itlog and natigil na siya. So ibig sabihin patay na yon. Hindi na magtutuloy. So kinuha na natin siya para lutuin na lang, no? Kakainin na lang natin. Pwede naman makain yung mga yan. So last na to, i-check na lang natin siya para ito and yung isa kung ano yung mga fertile, no? So ang kinuha natin dun sa pabo is yung isang fertile na itlog na lang, ililipat na lang natin dito. So wala. Ito meron ng farmers kasi malamig na. Hindi ko alam kung nalilimliman pa ba niya to. Tignan na lang natin. Hindi na rin gumagalaw eh. Gumagalaw pa. Okay.
Ito. Meron to. So, meron tayong fertile eggs na 2, 4, 6, 8, 9 sa kanya. So, sa native, meron tayong 14, 12, and 9 na fertile eggs. No? Babalik natin siya.